Samantala, pag-usapan naman po natin ang gastroenteritis outbreak sa Baguio City kung saan umabot na nga po sa 1,700 ang naitalang kaso roon. Nakasalang si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at Connie. Opo, may initial na impormasyon na po ba tayo sa dahilan kung bakit mabilis dumami yung diarrhea cases sa Baguio? Pati po si Mayor Magalong tinamaan din. Mula pa po nung 3 araw na nakakaraan ay dumating na po sa amin ng report mula sa Baguio City Health Office na merong ang pagtaas ng diarrhea na kanilang na-monitor wala pa noong December 21. At kahapon nga po ay lampas 1,600 na yung kanilang nare-report at aasahan namin na baka tumaas pa ito sapagkat ang City Health Office ng Baguio at si Mayor Magalong ay naglabas po ng QR code kung saan ang mga nakatira po ron ay pwedeng mag-report para mas mabilis po kung sino man na nagkakaroon ng diarrhea. Sa preliminary result, may isang pinagkukunan ng tubig na contaminated, nag-positive po sa test. Kaya nga, ang ginawa po ni Mayor Magalong at City Health Office ay tuloy-tuloy ang kanilang pagtitest sa mga pinagkukunan po ng tubig. Kasama na dyan ang Baguio City Water District, ang aming ospital, yan ang Baguio General Hospital and Medical Center, at maging ang City Health Office. So, pansamantala, Rafi at Connie, at ginagawa po yung pagtitesting na yan, ay binigyan po ng advisory yung mga sa Baguio po na kung hindi sila magpapakulo ng tubig, ay yung chlorine-based water disinfection po, solution po yan or tablet, lalo na kung available sa health center, pwedeng gawin, kunin para nang sa ganon ay manatili pong ligtas yung inumin nilang tubig. Yung bottled water ay isa rin pong paraan para malinis po yung pagkukunan nila ng tubig. At syempre, anong gamot dyan ay ang oral rehydration. Lalo na mga bata po ang madalas na nai-report po sa amin. Ilan lamang po yung na-ospital pero nakaantabay na po yung mga ospital kung sakaling marami po ang dadalhin sa ospital. Dr. Tayag, may kailangan pa ba ng dagdag na doktor o libreng gamot kaya? Yung oral rehydration solution na nabanggit nyo mula sa DOH Central Office? Kung sakaling kukulangin ho sa oral rehydration solution, ito yung practical tip namin. Kung malinis po yung tubig na gagamitin nyo sa pagtimpla, lalo na napakuluan yon, 2 minutes lamang ho pag rolling boil, hindi naman kailangan lumampas po ron, di malamig na po yan, ay i-mix nyo po ang 6 na kutsaritang asukal at kalahating kutsaritang asin. Yan ang magiging oral rehydration salt solution nyo po. At unti-unti, tasa-tasa po ang painom sa bata o kung sino man nagkakaroon ho ng diarrhea. Ngayon, ang loperamide ay hindi naman ho nire-recommenda para sa lahat. Sa mga adults, pwede po at kung yan ay nakadalawa o 4 na po kayo, ay kailangan pumunta po kayo sa ospital. At habang hinihintay namin ang resulta ng mga stool exam at stool culture, wag muna po kayong basta-basta uminom ng antibiotic kung hindi naman po kailangan. At sa mga nanay po dyan, tignan nyo po ang mga bata na maaaring magkaroon ng diarrhea sapagkat mabilis po yan at kung madi-dehydrate ay baka ma-ospital. Okay, meron din ho tayong mga sinasabi kasi na nalilito dito sa gastroenteritis dahil kapareho lang din ho nung ibang mga sakit na diarrhea, yung ordinary at saka yung pong sinasabi na amoebiasis, 'di ba? Baka pwede ho ninyong ma-explain na lamang para kung sakasakali pare-pareho yung sintomas, pare-pareho rin ho ba yung mga dapat na gawin po na remedyo, mga sinabi ho natin na Oresol at iba pa ho? Pare-parehong remedyo, nag-umpisa yan sa oral rehydration salt solution para hindi po nagkakaroon ng dehydration. Pero magkakaiba kasi depende sa makikita nating organismo o pathogen na tinatawag ko may mga ngailangan ng antibiotic. Halimbawa,
kung makukumpirma natin na yan ay sanhi ng cholera, kailangan ng antibiotic. Kung yan naman ay magbubunsod sa dysenteria, kung saan may kasamang dugo, yung pagdumi, antibiotic din po yan. At kung may lagnat, iba rin naman po ang gagawin natin paggagamot. Pero sa ngayon, ang mga nire-report po sa amin ay diarrhea, na kung saan may abdominal cramps o kaya ay talagang humihilab po yung tiyan, meron hong naduduwal at nagsusuka po. At marami ho sa kanila na nireport ho sa amin ay naka-recover na. Ilan na lang yung ibig sabihin, 1-2 araw na meron naman ng mga sintomas na nabanggit ko, ay agad namang nakaka-recover. Okay. So sa ngayon po, ang Department of Health ay nagpadala na po ng team kasama na yung Center for Health Development dyan sa Cordillera at yan po ay sa pakikipagtulungan kina Mayor Magalong Okay, po. pero At umaasa kami na gumaling kagad si Mayor Magalong. Alright, good to know, sir. Makarecover kagad. Opo, Yusek, magandang balita at marami hong naka-recover. Pero para ho doon sa mga hindi pa rin nakakaalam, lalo na sa mga bata, hindi ba? Hindi nagsasabi minsan na dehydrated na pala. At yung mga magulang, baka pwedeng gabayan natin kung kailan dapat sinusugod na sa ospital ang isang bata ho na dehydrated na ano yung mga sintomas niyan. Unang-una, makikita nyo po na yung bata talaga, pag napansin pumunta po sa mga comfort room po ninyo, sa toilet, matatansya nyo na yung nawawalang tubig at electrolytes sa kanila at hindi nagbabadya ng magandang sitwasyon kung more than 10% na ng body weight yung nawawala. May mga palatandaan sa mga sanggol, halimbawa, yung bumbunan ay bumabaon po, okay, lumalalim po yun. Sa ibang bata o kaya doon sa mga adults nangangalumata, lalong nauuhaw, tapos yung makikita nyo, yung halimbawa yung skin ay nagiging dry. So ibig sabihin yan, mayroon ng dehydration at yung iba, bumibilis na yung paghinga at kung marunong ho kayong kumapan ng pulso ay bumibilis po yan. At kung nasa health center, kung grabe na, bumabagsak po yung blood pressure. Pero syempre, una na natin, yung tinuro ko po sa inyo na oral rehydration solution na mabilis nyo pong maititimpla. O kung ayaw nyo nun, punta kayo sa butika kasi may mura naman po yun, flavored pa. So yan ay, ilalagay nyo lang sa baso, tapos haluin nyo lang ng kutsarita, iinumin nyo, malaki. At yun naman sa nagtatay ko may brat diet para na sa ganun makarecover kagad. Brat, banana, yung saging dahil sa potassium, kailangan natin yon. Rice, yung kanin po. Yung apple sauce, nabibili po yan, may kamanan lang ng konti, at tea, yung toast. Alright. At pwede kayong mag-cereal po, katulad ng oatmeal, o kaya sopas, makakatulong po yan. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming mga tips na yan. Thank you. Thank you, Connie. Thank you, Rap. Yan po naman si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.